Magandang hapon sa ating mga ka-20% at nakikita nyo na, binubuhos ko na ang mainit na tsaa at ngayong hapon meron tayong espesyal na bisita. Kasama natin si Brother Edgardo. Brother Ed ang tawag ko sa kanya, Brother Ed Terona. Magandang hapon. Yes, magandang hapon, Doktora. Ayan, sa ating mga ka-20%, welcome na welcome po kayo. Andito na naman tayo ngayong Monday, 3:30 ng hapon sa ating tagpuan. Siyempre, nagsisimula lagi sa paghigop ng mainit na tsaa. Welcome to our program, 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. Kahit hindi seniors, kasama po kayo. Let us praise the Lord and give Him thanks. Brother Ed, ayan, kasama ka namin na nagpupuri sa Diyos kasi every afternoon is truly a blessing. So gusto muna mag-update muna tayo. Ako ay sumusunod sa iyong FB at nakikita ko na buhay ang isang Brother Ed Terona, and it is such a welcome news for all the aging community kasi kahit na isang senior citizen, ako, pag finalo niyo yung kanyang FB, kitang-kita niyo naman parang normal ang kanyang buhay. So let us, why don't you greet our followers and our viewers, Brother Ed? Magandang hapon sa lahat at to you especially, Dr. Against, sa ating mga sumusubaybay sa programang ito. Napakaganda ng pangalan, 20% talagang pang senior. Siguro 25% na para may 5% pa additional ayuda. So gusto ko ma-update, no? Kasi parang sabi ko, pag tinitingnan po kita, parang hindi mo naramdaman ng pandemya. Kumusta po ba ang pinagdaanan mo sa pandemya since last year? Ay nako, medyo magaling lang siguro ako mag-cover. Problema. Pero just like anybody else, talagang we have to adjust. Talagang mag-adjust tayo. May mga protocols tayo. Dito sa bahay mismo, meron kaming ginawa sariling protocol. I sent one of the pictures yung ginawa ng mga bata na rack for sanitation, ganyan. At saka may mga rules sila. Sila na ang gumagawa ng rules ngayon eh. Sabi, pagkagaling sa labas, dapat dadaan dyan. Mag-spray. Sabi gano'n. Lahat ng deliveries, may spray din yan. Pati newspapers nga, pag hiningi ko newspapers, basa pa ng Lysol. Yan ang mga ako. At saka hindi na ngayon basta nakakalabas. I have not gone to my barber for almost 2 years. Oh. Kawawa naman, nag-aalala ako sa kanya. Ano na kayang ginagawa niya? Kasi hindi pa nga safe talaga. Oo. The walking distance nandito yun. Pero siyempre, exposed din sa kalye. No, that. Of course, naka-face mask. Kaya ngayon, wala akong face mask sa face shield. Kasi nasa loob kayo ng bahay. Safe na safe talaga. Pero nakakatuwa po, may mga previous pictures akong nakita that you are together with some of senior members of your family. So, Yes. tama ba? Marami pang buhay sa mga kapatid mo, Brother Ed. Alam mo kasi, marami kami. I come from a big family. I have 5 sisters and 2 other brothers. So 5 girls and 3 boys kami. Alam mo, ang eldest namin is already 90. Retired na siya. She's a doctor also, like you. OB-GYN na naman siya. Sumunod sa kanya, yung eldest brother namin. He passed away already. Pero bata pa, mga 67 lang siya noon. And then, ang third sa kanya, yung rattle down ko lang, to show you how seniors we are now. Yes. Ang third naman sa kanya, 86. Ngayon ang birthday niya. Sorry. Ang 26. 29 ng June. Anyway, tapos sa 64, sumunod sa kanya. Tapos 65, tapos yung 64, ako sumunod dun. No? Ika-anin yun. Ako ngayon, 77 na. I'm sorry, ano sinasabi ko, 64, no? 74. Lumalabas ng pagka-senior. And then sumunod sa akin si Bishop na 75 naman siya. Itong July, magsi-75. Kaya lahat kami seniors na. Kaya nga po nakakatuwa pagka nakikita natin na
halos lahat kayong magkakapatid, above na no? Parang marami na kayong nalagpasan. At para sa kaalaman po ng ating mga viewers, si Brother Ed Tirona ay kapatid ni Archbishop Rolando Tria Tirona. Tama po. So, ibig po sabihin, kuya ka ni Archbishop? So, ang bisita natin, yung kuya talaga. Siya ang bunso, number 8 siya, kaya Rolando Octavus ang kanyang pangalan. Oh, so nakakatuwa po pero napaka-blessed ng family ninyo kasi kahit na mga seniors ay talagang malalakas pa kayo. Awa ng Diyos. Although we lost 2 already. Yung aming fifth passed away already. Pero kung na rin siya, umabot na rin siya ng almost 80. Si Patay. So not bad. Talagang mahahaba po ang buhay. Ano po ba ang sikreto ng Tirona family kung bakit humahaba ang buhay? May sikreto ba kayo? So share it to our viewers. How we deal with life? Siguro, of course, we lean on God. Merong spiritual dimension na dapat sinasandala natin. No? Hindi pwedeng tayo lamang. Hindi natin makakaya kung tayo lamang. Kaya yung mga faith, medyo nag-aalala ko, paano yun? How will they go through life? Kaya yung faith, malaking bagay yan eh. I think that's the one that's carrying us through all these things happening in our lives and what's happening around us. So, Brother Ed, ito bang faith in the family, it's truly a gift, no? So, hindi lang naging gift sa inyo, naging task din siya. Kasi nga, meron kang kapatid na arsobispo at ikaw very active ka talaga sa ating simbahan. Lahat ba ng ito ay namana ninyo sa inyong mga predecessors, sa inyong mga ancestors? Very true. Mabuti na banggit mo yan. Excuse me. Alam mo, nung maliit pa ako, when I wake up in the morning, yung father ko makikita ko, madilim pa yun, madilim-dilim pa, nakaupo sa side ng bed, already praying. At saka ang background music niya yung Sacred Heart. Yung pala, ang tagal-tagal na pala nun, yung Sacred Heart. 50s pa pala yun, ano? So, pagkatapos pupunta na sa office niya sa baba, may law office siya sa bahay. Ayun, medyo lalakasan na niya yung volume. Kaya, umaga pa lang, nadidinig ko na yung hymn ng Sacred Heart. I would say, very first hymn siguro na nadinig ko. Tapos, ang mother ko naman, very active sa mga spiritual advocacies. Marami sa mga Daughters of Isabela, Catholic Women's League, Paris Council, kung ano-ano. Involved siya sa mga charity works, mga ganyan. Kaya siguro, yun ang nagpakita sa amin, ang pwede naming gampanan naman pag kami medyo naging, na rin, senior na. So brother, ibig sabihin talagang namamana pala at pinamamana talaga yung gift of faith. So yung question ko po, magkarugtong yung pandemya tsaka itong faith natin. Sabi mo kasi magaling ka lang mag-cover. Kasi talaga nga nakikita namin very positive talaga yung cope, no? Kung paano ka nag-cope talaga sa pandemya is very healthy, very positive. Parang nakakabawas ba ng tension, no? Na parang laging gloomy yung mga nakikita natin sa social media. Pero pag sa inyo, nakikita namin very positive. Ito yung maganda kong tanong. At your age, kung kalahatiin natin at nangyari itong pandemya na ito maybe 30 years ago or 40 years ago, paano kaya yung coping mechanism ng isang Edgardo Tirona? At that time, meron na akong 2 anak noon. So medyo meron na tayong malaking responsibility. And I think more intense, siguro I will be more worried noong panahon na yon. No? Siyempre, iba ito kakaibang pagsubok ito. Pero sa tingin ko, ganun pala yung response. Mas maigting lang siguro. Mas strict sa mga movements at ang care sa mga bata palagi nag-aalala. Although sinasabi nila na less prone ang mga kabataan sa nangyayaring ito, no? But just the same, kami naman as parents, siyempre kailangan we are always in good health for our children. Kaya kailangan talagang
stricto rin sa aming mga ginagawa para ma-avoid yung pagka-hawa-hawa na yan. The same thing. Palagay ko, more intense na siguro kung bata-bata pa ako. But I'll be more worried siguro than now. At saka siguro, Brother Ed, ang isang malaking factor na banggit mo kanina during the start of the program, na at present, yun ang mga bata, quote-unquote, yun ang sinabi mo, ngayon ang mga bata na, sila na yung naggagawa ng signage, sila na ngayon nagbibigay ng rules. So I think ito yung malaking kaibahan. Could this have happened 30 years ago, you will be the boss You will be on top of the situation, so the burden is truly on your shoulders. Pero ngayon, as grandpa, as lolos and lolas na, di ba, we have the younger generation taking care of us. So medyo lesser yung strain on our part. So bago ko kayo tanungin, Brother Ed, ng mga stories mo about being a lolo, kumusta muna yung childhood memories ninyo? Kasi malaki yung pamilya ninyo at nabanggit mo na nga na very religious ang family ninyo. So meron ka bang kwento ng lolo and lola? Well, unang-una, ang aking grandfather, hindi ko na inabot. Nagkasalisi kami. I was born a year after he passed away. Pero may mga nadinig ako na istorya tungkol sa kanya, no? Like for example, yung dinadasal natin na Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, akala ko, ito lang mga past decades yun. Yung pala, noong unang-unang panahon pa pala yun. At meron siyang, ang tinuro niya noon Espanyol pa, sabi niya Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, liberal nos de esta guerra y todo mal. Siguro nung panahon ito ng gera na rin, no? At saka, merong nakaraan na nagkaroon din ng parang epidemic, hindi ba? Nagkaroon din. And nasabi sa akin na yung mga lolo ko, meron kami kasing image ni San Roque. Siguro mga 2 feet yun, no? Hanggang ngayon, nandun pa sa aming family home. Ipinoprocess yung pala yun during that time ng pandemic, o epidemic. And then, nung gera nga, ayun, palaging dinadasal. At every time mag-visit yung aking lolo, sabi sa akin ng mga elder sisters ko, no? Kasi hindi ko nga inabot yun, sinasabi niya ito palagi. Kaya natatandaan nito ng elders namin at binahagi niya yan during one of our lunch visits sa kanila. Pag Sundays, pupunta kami doon Dinadalaw namin sila. I have 3 sisters sa aming family home. Panay ko, 2 80s, isang 90. Kaya ganun ko sila ka-senior. Wala akong masyadong, yun lang natatandaan ko. Kasi sa grandfather, yun na nga hindi kami nagpang-awot. Pero nakakatuwa pong malaman na very interesting to know na nung unang panahon pa pala, meron na pala yung prayer ng Divine Mercy, no? Yung Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Pero ito naman, Kastilang-Kastila talaga si Brother Ed. Kaya I'm sure nung dinadasal nila yan, mga pang-Kastila talaga yung kanilang mga lengguwahe. So, nung unang panahon. And at the same time, Brother Ed, sa time natin ngayon, si San Roque kilalang-kilala because of the pandemic. Yung pala, nung unang panahon pa, di ba? Kaya siya ipinoposisyon dahil patron siya ng mga may sakit. That's right. Correct. So nakakatuwa ho sa ating mga televiewers. Binubuo po kasi natin ngayon sa buwan ng July, all Mondays of July, ang ating tema, Kwento ni Lolo, Aral ni Lola. This is in response to the declaration of Pope Francis for the very first time. Gumawa po siya ng isang araw, World Day for Grandparents and the Elderly. So nakakatuwa, Brother Ed, no? Ngayon lang ito nangyari na merong specific Sunday para sa mga lolos and lolas at kahit hindi ka lolo and lola for the elderly. Kaya nakakatuwa po, merong may puwang sa puso ni Pope Francis ang mga nagkakaedad. At may tema, may thematic po siya. So every year, magpapalabas ang Santo Papa ng tema. And for this particular year, ang kanyang tema ay, I am with you always. Ay, how nice. Napakaganda.
Kasi nanggagaling si Pope Francis dun sa punto na sa pandemya, sa gitna ng pandemya, nagkakamatay ang mga tao. Tama po ba? At walang kasing lungkot kasi lalo na yung mga nasa nursing home, yung mga lolo and lola nagkakaedad na hindi kasama ng kanilang pamilya. It was so difficult for them na Yes. hindi sila mapuntahan because of the virus. Kaya very, very assuring and affirming itong tema ni Pope Francis. At saka yung situation na yon, no? How terrible, no? Kung kailan naghihirap, walang katabi na nagmamahal. No, siyempre, maraming inaalala yung mga nag-nurses sa kapaligiran. They cannot just attend to one person. Lalo na ngayon, punong-puno raw yung mga hospital natin, pati mga ICUs. Kaya we need to have an extra prayers for them. Dapat isama natin pag nagdadasal tayo. Isama natin yung palagi. So, yan ba ang pinagkakaabalahan ni Brother Ed Tirona nowadays? Ngayon na nakakulong ka lang dyan sa bahay, is it really more time for prayers? Ano po ba ang, what's keeping you busy? So, para ako nag-attend ng maraming seminars ngayon. Alam mo naman ang YouTube, ang dami mong matututunan dyan. Ako, kung economics, geopolitics, lahat yan. Ako, pinapanood ko lahat yan. Mga experts na nagsasalita. Kaya, ang dami ko natututunan sa kanila. At saka, I am kept abreast of what's going on. Yun ang maganda dyan. Kung anong topic mo lang isipin mo, hanapin mo sa YouTube. Makikita mo. Kaya maraming oras na ginugugol ko dyan. Nakikinig, ganyan, nagbabasa sa Facebook, yung mga exchanges. Marami rin ako natutunan sa mga tao. Although sometimes hindi maiwasan, meron mga negatives dyan. No? Pero mas maraming positive. So, hindi maiiwasan yun, Brother Ed, kasi talagang gustong-gusto mong makipag-interact. Kaya pagka pina-follow ko nga yung FB mo, hindi ka lang basta nagpo-post. Talaga ine-entertain mo yung mga reactions ng iyong mga followers. So Brother Ed, gusto ko lang i-quote yung sinabi ni Pope Francis kasi nagpalabas nga siya ng letter or instruction regarding this first ever World Day for the grandparents and the elderly. Ang sabi po niya, the elderly has a vocation. So what is the vocation of the elderly? Ang kinote po niya is Matthew 28 verses 19 to 20, the Great Commissioning. So the vocation is to preserve our roots, to pass on the faith to the young, and to care for the little ones irrespective of age. At sabi niya po, there is no retirement age from the work of proclaiming the gospel and handing down the traditions to grandchildren. Kindly comment, Brother Ed. You know, I was looking for some information on Santa Ana and San Joaquin, ano? May nakita ko magandang reflection. Ang sabi ron, this is the feast of grandparents, no? Sabi gano'n. It reminds grandparents of the responsibility to establish a tone for generations to come. Para bang, kumbaga sa mga conferences, itong keynote, no? Tayo nagsaset nun sa mga bata. They must make the traditions live. Sabi naman, they must make the traditions live and offer them as a promise to little children. No? But the feast has a message for the younger generation as well. It reminds the young that older people's greater perspective, depth of experience, and appreciation of life's profound rhythms are all part of a wisdom and not to be taken lightly or ignored. Ibig sabihin niya na ang mga kabataan dapat tumingin din sa makinig sa mga experience ng mga elders at marami sila matututunan. May iwasan ng mga ibang kahirapan na pinagdaanan. No? Kung makikinig, magiging humble. Humble enough kasi kung minsan alam natin, nadidinig natin na pag medyo may kaya na yung mga apo, no? O kabataan, medyo hindi na masyadong nakikinig sa elders. Meron ng sariling biyahe na ginagawa.
Ang reminder nga is, look up to the older ones. Look for the wisdom that they are sharing. Kaya yan ang, I think, very valuable yun. At ang parents, dapat meron tayong binabahagi. Ang grandparents especially, no, to the younger ones. So, yan pala ang sikreto kung bakit hanggang ngayon, nag-aaral ka pa rin, Brother Ed. You continue to the learning process. Kasi whatever you have, that is what you can share to the others. Sure, So we that's have to true. continue developing ourselves. At sa mga Correct. younger ones naman, sinasabi ni Brother Ed, matuto namang makinig ang mga bata. Pero ang sabi naman ni Pope Francis sa ating matatanda, continue transmitting whatever we have. Kasi that is the only way na maipapasa natin yung Sure. ating, whatever we have, hindi lang pananampalataya, even in terms of culture, lahat ng yan ay maipapass on natin. So Right. Brother Ed, ilan ba ang pagpapasahan mo ng iyong mga magagandang alaala at kwento? Ilan po ba ang naging anak ninyo, Brother Ed? Alam mo, we have 4 children, no? Ang eldest namin is 49 na, 50 na. Followed by 47, tapos 45, and 40. 4 na anak namin. Only the youngest got married, yung babae. No? Isa lang ang apo namin. And only 3 years ago. So magti 3 years old pa lang yung aming apo. Kaya, you can just imagine how happy we are nung magkaroon kami ng apo na yan. Kasi 70 na kami, 77 na ako ngayon. So that was 74 years old na ako mag-asawa nung magkaroon kami ng apo. Kaya talagang ibang kasiyahan na nadadama namin. Kaya, like right now, miss na miss namin. Kasi almost 1 year na, or more than 1 year namin hindi nakikita. Salamat na lang sa technology at merong video call. So almost every day, tumatawag yung daughter ko because they're living on their own already. May family na siya nga with 1 daughter. Pinapakita niya yung usapan nila ng kanyang apo, pagkataan ng kanyang anak, and then kinakausap kami. Nakakatuwa naman pag nagpa-flying kiss sa amin. O kaya makikita mo, lalapit siya sa iPad o whatever para kami mahalikan. Ay, tapos papaamin na rin. Nakakatuwa naman. At saka yung development niya, nasusundan na lang namin by video. Pero nakakatuwa rin naman. Yun lang, you cannot hug them, of course. So we miss them very much. Yun lang, isa lang ang aming apo. Marami So, kami na apo, pero grand nieces and grand nephews. No, and we enjoy them too very much. So I can just Pero kami imagine isa lang. kung gaano kasaya kayo ting makikita nyo ang mukha ng inyong apo. Ano po ba yung apo nyo? Lalaki o babae? Yeah, girl. Nandun sa mga pictures na pinadala ko. Nako, Okay. So yung mga pictures po, ayan, nakikita po ng ating televiewers ang mga pictures na yan. Alam mo nung last time na pumunta siya rito, hindi pa siya pwedeng bitawan para maglakad. Pero ngayon nakikita namin sa video, natatakbo na. Sa garden, yung mga flowers. Nakakatuwang makita na first time niya na-appreciate yung flowers. Ay, meron siya isang picture na tuwan-tuwa ako, hawak niya yung flowers, inamoy niya. At saka, na-appreciate niya yung colors, ganyan. Sabi ko, wow, ang layo-layo ko, hindi namin mahawakan, pero at least nakikita namin ang her growing up and appreciating the things around her. Naku, Brother Ed, natutuwa po ang ating mga televiewers, ang ating mga followers, na nakikita nila ang isang lolo ngayon na nagkukwento. Alam mo, Brother Ed, if I were to describe your face now, talagang nag-bloom talaga, biglang nag-shine ang iyong mukha when you were telling us the story about your apo. So paano pa kung talagang kasama mo yung iyong apo? So mukhang totoo yata ang balita, Brother Ed, na ang mga apo ay nakapagpapahaba ng buhay ng mga grandparents. What do you think? I think so. Kasi parang na-revitalize ang older ones. At nakakaroon ka ng reason and somebody to pakita mo yung pagmamahal. Kasi kung minsan siguro, yung iba, sad to say, baka nagmumukbok na lamang. Kasi wala nang ginagawa, wala na siyang masyadong activity sa bahay. Parang wala na siyang authority. Parang nawala na, no? Kasi yung mga younger ones na nag-take over.
But with the apo, well, this is like having your first child again. Kaya, malaki talaga ang natutulong psychologically or whatever. So bilang lolo, so talaga naman nag-add ng joy ang apo sa inyo bilang Lolo Ed. So how does Oh, yeah. your apo call you? Paano po ang tawag niya sa iyo? Medyo hindi pa clear siya eh. Lolo, nasabi na niya yung lolo. Oh, lolo talaga. 3 years old na siya, well, she can say the colors, numbers. Kagaya kahapon, may pinadala akong mga pictures sa what they call this by internet, no? Pictures ng birds, different birds magkasama. Sabi ko, Sophia, how many birds are there and what are the colors? Kaya nanta sa akin ng anak ko kanina lang, lumabas dito, sabi niya, 1, 2, 3, 8, 10. Eh, tatlo lang yung ibon naman doon. Pero nasabi niya lahat yung mga colors. Tama. Naku, talaga naman, konsuelo talagang matatawag ang mga apo para sa mga lolo at mga lola. So Lolo Ed, ang tanong ko naman, pag dumating yung chance na talagang magkasama na kayo, ano ba yung gusto mong i-pass on? Ano ba yung importante na kailangan ay maipasa mo sa apo mong yan? Well, for one, ang dami kong iniisip na gustong maging, no? Ang isang ini-imagine ko yan, sana ako mahilig sa magpiano. Kasi I like music very much. No? And my daughter, kanyang mother, nagtuturo ng piano yan eh. Kaya palagi ko nire-remind, by the way, Sofia ang pangalan ng aking apo. Si Sofia, marunong na bang ng konti? Sabi niya, Dad, hintayin mo naman ng konti. Matututo na yan, tuturuan ko yan, sabi niya. Meron akong maliit na gadget na nabili, no? Parang yung piano, siguro ilang kundi yun, ilang scales din ng piano, naro-roll siya, no? Tinay ko, sabi ko, anak ko, bibigay ko na lang to sa apo ko, kako, siya na mag-enjoy nito. Kaya pagdating niya, meron akong pasalubong sa kanya. At of course, hindi lang sa akin naman sa parents niya, maraming nakukuha yung bata. But as you asked, well, for me, yan ang unang-unang sasabihin ko sa kanya, yung appreciation sa music. Kasi yung spirituality nag-start na eh. Galing sa kanyang mother. Natuturuan na siyang magdasal. Kaya I think conscious na siya ngayon na merong ganito, merong tinatawag na Diyos. Maring ang concept niya is different, no? Pero na-realize na niya that, there is somebody that my parents look up to and trust. Sino yun? Siguro naglalaro sa isip niya ngayon maliit pa siya. I don't know. But I think she's now on track. No? Gaya rin ang ginawa ng aming mga magulang sa amin na sa nadidinig namin sa kanila at sa nakikita namin, nagkaroon kami ng modelo na susundan. So it's truly a gift na meron pang lolo and lola ang inyong apo na si Sofia. Pero ito ay very intriguing question. Sino po kaya ang mas spoiler? Ikaw o ang iyong misis? The Lolo Ed or yung iyong wife? Sino po ba ang pasunod sa loko ng apo? Tosap yan. Kami na lang yan. Kuminsan nag-aagawan kami. Both of us are really very, very happy. Lalo na pag nandito siya. Kuminsan tuloy pa nasusuffocate na yung bata. Kasi parang sa kanya. And she's very active. Palagi na lang busy yung bata na yan. Siguro nakita niya, ang magulang niya, busy, palagi may ginagawa siya rin. May ginagawa siya palagi. Inaayos ang gamit niya. Ginugulo niya yung gamit niya. Ayusin niya ulit. Nakakatawa naman. Ay nako, napakasaya talaga Brother Ed at talaga ngayon lang kita nakita na ganyang kasaya na nagkukwento. Matagal na kitang napapakinggan pero ngayon talagang hindi matapos-tapos yung ngiti sa iyong mga mukha. So nai-imagine ko Brother Ed na ang lolo and lola ni Jesus, si Saints Anne and Joachim, must be very happy too nang dumating si Jesus sa buhay nila.
Kaya siguro sa hapon na ito, anyayahan kita, Brother Ed, na ipanalangin natin ang mga grandparents para hindi sila nalulungkot masyado kahit na may dapat naman ikalungkot because of the pandemic. Pero look at the brighter side na merong isang bagong umuusbong na henerasyon sa pamamagitan ng kanilang mga apo. So we ask the intercession of Saints Anne and Joachim na napapalapit na ang kanilang kapistahan. So Brother Ed, kindly lead us in prayer. Good Saint Anne and Saint Joachim, parents of Mary and grandparents to Jesus, be with me, be with all grandparents, that we may be wise and loving, that we may share our time and stories, as well as sense of humor, and may enjoy and not spoil too much the grandchildren who are close to our hearts, for they are the sign of God's life to us. Jesus, Mary, and Joseph, be with our grandchildren and all other grandchildren, that they may love and respect their grandparents and all older people, that they may remember to call, visit, and cheer up their elders. May they grow in wisdom, age, and grace before God. Amen. Amen. Let us praise the Lord and give Him thanks. Maraming salamat, Brother Ed. Pinasaya mo ang lahat ng mga lolos na nanonood ngayon at ma-miss nila yung kanilang mga apo. Continue with that kind of perspective in life. There is always joy in the Lord. Continue to share the faith and the joy in Christ. Thank you very much, Brother Ed. Hanggang sa susunod na Monday, sundan po natin ang ating programang 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Bye-bye! Thank you and God bless. Cheers again!